experience ko nung una, inano ko sila nung 2016, kinlab training ko sila ng unang kargahan. Hindi agad sila nauwi, na ronda-ronda pa. Pero nung kinapa ko yung lahi niya, tsaka performance, pwede ko pala silang irekta ng 50 km hanggang 70 km, rekta na yon. Kasi habang nandito sila sa loop namin, pinaano namin sila, inoobserbahan kung ilang oras na yung liliparan nila, tsaka kung nadayo sila. Pag once na ganun yung nilipad nila na nadayo, tapos 40 minutes, 50 minutes na raging, papahinga namin na sila. Tapos pag nagta-trapping na, rekta na sila ng 70 km sa club. 70-50 km na kami. Pero ang ginagawa naman namin, isang toss lang dyan, kunyari, south kami, totos ko lang dyan sa may bandang SM. Kumbaga masanay lang sila na, uuwi sila na wala sila sa loop ng galing. Yun, tapos, pagtapos naman nun, pinarekta na ulit sila ng 50-70 km. Ay, yung sa moneymaker ko, hindi sila nadidisgrasya. Yung uuwi na may balda, uuwi sila na may sugat. Pero pag yan, nag-see you tomorrow, at hindi umuwi mismo sa mismong araw, yun lang yung disgrasya na nangyari sa kanila. Kunyari, nagpakawala ngayon, dapat makauwi sila ngayong araw, ngayong oras, bawal sila umuwi ng kinabukasan. Ganun sila. Pero pag once na umuwi sila ng kinabukasan, alam na namin na may may sintomas na hina na siya. Kaya kailangan namin siyang i-recover. Ano na sila, sanay sila dyan. Kasi hindi naman ako naglilinis ng loop eh. Yun lang ang sikreto natin. Immune na sila dyan. Pero doon sa sa 8 years, ngayon lang ako ulit nagkaroon ng mga ganyan bulutong. Kasi nawala yung oregano ko dyan eh. Ang lago ng oregano namin dyan. Bal lang namin eh yung oregano. Yun lang. Andyan lang yung oregano. Minsan nilalagay ko lang sa ilalim para matuka-tuka nila. Kahit sa kahit sa paggagamot. Hindi naman kami palagagamot yung katulad nung gagamit ka ng 10 iba't ibang gamot. Eh kami lang, 3, 4, 5 gamot lang ginagamit namin. 2 yon. Subo, tsaka pang binder sa patuka, tsaka sa tubig. Pero syempre, yung tablet, hindi naman nila tutukayin yun eh. Ayan, ulitin ulit yung sinabi ko kay Juan Arturo. Kung maglalaro kayo at kung gusto nyo talagang manalo, mag-direct kayo sa mga nagpapanalo taon-taon. Kahit hindi man makatapos ng karera, basta ma-achievement ng pan-race champion, pooling champion, side bet, yan, pwede na kayo doon. Pero kung may budget kayo, mag-invest kayo nung ibon na bibili nyo hakot na lahat. Mula pan race hanggang derby, hinakot niya na. Yun lang masasabi ko sa mga newbie na papasok dito sa opinion industry na to. Kailangan talaga mag-invest. Pero kung kung may kakilala kayo, tropahin nyo lang. Hindi naman kami, mahirap kausap eh. Tropahin nyo lang kami. Kung gusto mong ganito, o papairam ko sa'yo. Ayan, katulad nung isang paris ko, pinairam ko sa tropa ko ngayon. Nagpupuling winner yung anak. Tapos ngayon, nahiram nung katrabaho ni Airpat sa Santa Rosa. Painakay pa lang yung ilalaro niya. Basta tropa-tropa lang. Pero kung gusto niyo talaga nung winning line, siyempre, experience ko rin, at bilang nananalo din, hindi ko naman pwedeng ipahiram sa inyo yung mismong producer ko ng mga winner. Mga anak lang. Pero kung gusto nyo ng inbreed, line breed, black breed, mag-i-invest talaga kayo ng ganun. Sa breeding, hindi ako maselan dyan. Pag nakita ko sila ng namumulbos na, yung nasa kondisyon na, isasalang ko na yan. Pero pag hindi ko sila nakita ng ganon, pupurgayin ko sila, tapos babitaminsin ko lang ng B12. 1 week lang yon, lang yon, MWF lang yung B12. Tapos salang na ulit. Habang hindi pa sila nag-iitlugan, yung tubig nila may red cell o kaya glucose o kaya dextrose powder. Hindi, kasi nadala na ako dyan eh. Ginamot ko ng ginamot, dinaan ko sa gamot. Tapos pag salang ko, naging baog yung ibong ko. Kumbaga lang din, kung katulad lang din sa manok, ganun. Bago mo isalang, syempre, kailangan kondisyon. Pero huwag mo idadaan sa gamot. Sa dyan, sa racing naman, unang-una sa viewing yan. Sobrang stricto namin sa viewing. Ang viewing age namin is,
bago pa lang sila matutong tumuka, ihiwalay na namin sila sa magulang nila. Ayun. Tapos ngayon, pagdating nila dito tayo sir, dito. Ano natin na ito? Halimbawa natin to. Ito, iniwalay namin to, patuto pa lang tumuka, ayan. Pero ito, malapit na to ilipat doon. Kasi ito, pagdating dito ng mga young bird namin, mga 1 week, 2 weeks, dito lang sila. Pero yung 1 week, 2 weeks na yon, pinapalabas namin sila tuwing hapon ng busog. Siguro ang gamit kong patoka doon, kahit breeder mix, flyer mix, basta may halong pellet para bumigat yung katawan nila, para hindi agad sila lumipad. Yun lang. Tapos naman, pag tapos ng 2 weeks, dito naman sila, katulad na ito, kakahiwalay lang din. Dito naman sila, another 2 weeks or 1 week, dito na sila masasanay kumain. Siyempre, yung 1 week at 2 weeks na yun, papalabasin namin sila rito ng tuwing hapon ulit. Tapos, pag kusa na silang pumapasok, papalabasin namin sila sa umaga ng gutom. Sila lang. Pero hindi namin sila papapilitin na lumipad. Pero sa 8 years na experience ko sa bloodline ng Moneymaker, kahit dito pa lang sa stage na to, bago mag 2 weeks or 1.5 weeks, na-raging na sila. Kahit nasiya pa yan, na-raging na yan, kahit may dilaw-dilaw pa yan, na-raging na sila. Yan ang experience ko sa Moneymaker na blood. So, kahit dun sa nanalo sa Manila na tropa natin na bumili, natakot sila. Sabi ko, wag silang kabahan. Una pa lang, wag silang kabahan pag nagbo-viewing na sila sa Moneymaker na bloodline. Kasi pag yan, once na pinalabas mo, lilipad na agad yan. Akala mo, hindi babalik sa'yo. Bumalik yon after 1 day. Bumalik, kinabukasan. Tapos ngayon, sinabay niya na sa flyer niya. Mas matagal palipad nung inakay ko kaysa dun sa mga players niya. Yun ang experience ko dito sa mga to. Tapos naman, pag ikakarera ko na sila, bago ko sila ikarera, pupurgayin ko muna sila. Tapos, bakuna. Ayun. Yan, lahat sila dyan, babakunahan. Pero yung patoka niyan, hindi ko pa sila ina-applyan ng pambinder ko. Ano lang din, yung pellet, tapos breeder o kaya flyer. Tapos naman, pag nirekta ko na sila ng 50 to 70 km, ang papinamin kong tubig sa kanila, plain lang. Pero pag kunyari naman, pag sinali ko na sila sa mga pan race, kanya motor cup, ina-apply ko na sa kanila yung tubig namin na may glucose. Ayun. Tapos naman, babawasan namin ng pellet yung patoka namin para hindi masyado mabigat. Ayun, napakasimple. Pero syempre, habang palayo ng palayo, adjust ka ng ibibigay mo sa alaga mo. Hindi naman sinasabi ko sa mga nagtatanong sa akin, lalo na sa GC namin na Team Humble at Team Moneymaker. Meron niya sa akin, sir, nag-acquire eh. Hindi ko alam, ilalaro niya sa OLR sa ibang bansa. Eh ako, bata-bata pa ako noon, gusto ko lang din makatulong, mabentahan yung mga tropa. Yung pala, yung ibon na binili sa akin na 2, nilaro sa OLR ng ibang bansa, umabot ng 1,500 o kaya 1,600 kilometer. Yung 2 yun. Tapos ngayon, may susubok na naman, mga buyer natin taga Hawaii tsaka California. Ayun. Ayan, testingin daw nila. Ito, suggest ko lang din sa mga bibili. Kung gusto nyong magkaroon agad ng mismong ilalaro nyo, breeder na ang bilhin nyo. Ayun. Mismong anak nung mga breeder ko dito, yung mga stock bird, inbreed, yun na. Pero mataas ang presyo ko doon. Pero kung gusto nyo munang subukan, ilipad, magpasuksok lang kayo, ganon. Kasi sabi sa akin ni Airpat, at ganon din ang ginawa namin, hindi kami bumili ng breeder, at bago kami bumili ng breeder, inakay muna ang binili namin at tinesting muna namin ilipad. Kung ano ang performance niya at nakatapos siya, yun ang gagawin namin breeder. Ayun. Tapos ngayon, yung mismong magulang nun, saan nyo bibili? Yun ang bibili na namin ngayon. Ayun. Yun ang experience namin sa Moneymaker. Ayun. Nilaro muna namin siya, naglapuinar ng naga, kaso nawala. Tapos, yun na, binili na namin yung magulang. So, bali, ayan, kung gusto nyo nga mag-inquire kay Idol, pwede nyo siyang kontakin sa kanyang FB page. So, bali, ayan, naka-flash sa screen yung kanyang FB page. So, bali, Idol, may isa shoutout po ba kayo? Ang dami na ito eh. Yun na lang, shoutout na lang sa
Sa Team Humble at Team Moneymaker. Yan, kaila Moko, kaila Dim, kaila JC. Yan. At shoutout din kay Sir Roderick Tan. At dahil sa'yo, nakikilala na kami. Yan. Ayun, so shoutout po Shoutout sa inyo mga idol. Ayan. Idol, maraming salamat sa pagtanggap niyo sa amin dito. And then hopefully makabisita ulit tayo dito. And then sureball, meron na naman nakakuti ng mga achievement ng mga ibon nila, Idol. Sana. Ayan. So kung gusto niyo mag-inquire kay Idol, pwede niyo siyang kontakin sa kanyang FB. Napakadaling kausap. Ayan, PM na lang. Bili-bili na, baka maubusan. Ayan. And then, ayan, kung bago pa nga lang kayo sa YouTube channel natin, mag-like, comment, share, and subscribe ka na. Hit mo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video na ating ilalabas. So maraming salamat mga kalapatids. See you next video. Paalam.